Ikinalugod ng Malacanang ang pagkasampa ng kaso laban sa Russian-American vlogger na si Vitaly Sorovetsky matapos itong mangharas ng ilang Pinoy para sa kanyang content. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. Kumbinsido ang National Capital Region Police Office o NCRPO na pagnanakaw lamang ang motibo ng mga tauhan ng District Special Operating Unit o DSOU na sangkot sa hulidap sa Chinese national sa Las Piñas City. Ayon kay NCRPO Deputy Director for Administration, Police Brigadier General Rogelio Peñones Jr., puno ng irregularidad ang ginawang operasyon ng mga ito. Sa ginawang pagsalakay ng 8 pulis, may bitbit ang mga ito na warrant of arrest. Pero sabi ni Peñones, recycled na ito dahil naisilbi na ito sa totoong suspect noong March 2023. Naniniwala po kami na pagnanakaw talaga yun dahil yung sinerve nilang warrant, guys lang talaga yun, disguise lang yun para ma-justify yung presence nila. Pero pag titingnan natin, the ultimate motive is pagnanakaw. Ang PNP-IAS sinimulan na ang pre-charge investigation laban sa mga sangkot na pulis. Sabi ni Inspector General Attorney Brigido Dulay, ito ay may kaugnayan sa administrative complaint na isinampal laban sa mga ito na kinabibilangan ng grave neglect of duty sa hindi paggamit ng body-worn camera, grave misconduct, grave dishonesty at conduct unbecoming of a police officer at simple neglect of duty. Nauna nang sinabi ng pamilya ng biktima na nasa 85 million pesos ang tinangay ng mga pulis kabilang ang cash, mga mamahaling relo, gold bar, gadgets at mamahaling bag. Abril 2 nang pasukin ng 8 pulis ang bahay ng Chinese national sa isang subdivision sa Las Piñas City. Bitbit ng mga ito ang warrant of arrest sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 laban sa isang Je Li. Bukod sa paghuli sa biktima, kasama umanong tinangay ng mga pulis ang laman ng vault ng Chinese. Samantala, magtatagal pa sa Pilipinas ang Russian-American vlogger na si Vitaly Sorovetsky. Ayon kay DILG Secretary Junvic Rimulya, dapat panagutan muna ni Sorovetsky ang ginawang pamamahiya sa ilang mamamayan sa bansa bago ito i-deport ng Bureau of Immigration. Hindi po namin siya i-deport. Mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Tapos na po ang mga dayuhan, nakala na lang, kaya na lang napastangin ang mga Pilipino. Ito'y ehemplo na seryoso tayo na sa sariling bayan natin, hindi tayo magpapabasa sa kanila. Hindi bibigyan ng special treatment si Sorovetsky sa Bureau of Immigration Detention Facility. Kaugnay nito, imumungkahi aniya ng kalihim sa mga mambabatas na palakasin pa ang kasong libel sa bansa. O tawag dyan, kupal content. Kupal content. Kupal content. Pinapakita niya pagkakupal niya para pagkakitaan. Ang Malacanang, ikinatuwa din ang pagsasampa ng kaso laban sa dayuhan. Yan po ay papatuloy lamang po na tayo po ay hindi nagbibiro. Kung dapat may managot ay dapat panagutin. Hindi lamang po ito ang una malamang na mangyayari dahil nabalita na rin po na yung mga fake news peddlers ay nakasuhan na po, sinampa na po ng kaso at mukhang yun po yung first batch. So alamin pa po natin kung may mga makakasuhan pa po ng mga fake news peddlers. Matatandaang naharap sa reklamong unjust vexation at attempted theft ang dayuhang vlogger matapos na mangharas ng ilang Pilipino bilang content. Ryan Lesigues para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.